sa bawat luhod at panalangin. Di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Sa bawat tanong ng buhay, tumayo at batiin po natin yung ating mga katabi ng Blessed Sunday. Hallelujah.
tapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago magpagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan,
sabi sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who crush in spirit." So mga kapatid, tandaan natin lagi na our God is the strength of our heart. So sa oras nito, habang inaawit natin itong awitin pagnilay-nilayan natin. Sa bawat patak
isa sa amin, Panginoon. At wala kami ibang pwedeng lapitan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang lahat ng papuri, Lord God, pagsamba at pagluwalhati, Panginoon, walang ibang pwedeng naming ibigay, kundi sa iyo lamang, Panginoon. All the glory, honor, and praises belongs to you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Good morning, everyone. Are we blessed? Amen. We are so much blessed po sapagkat muli ay binigyan tayo ng ating Panginoon ng isa na namang bagong umaga, bagong linggo, at bagong buwan. Akalain mo po yun nasa ikalawang buwan na po tayo ng taon. Tunay na napakabilis po ng mga araw. So talagang sa January ay nakalagpas po tayo. So talagang God is good dahil sa bawat araw po ay lagi po tayong sinasamahan ng ating Panginoon. So are we blessed? Amen. We are truly so much blessed sapagkat yun nga po, ang Panginoon ay hinatid tayo ng safe and sound sa lugar na ito. So bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, we welcome po sa bawat isa na talagang hindi nahadlangan ng kaaway at naririto si natin, tatayo po kung sino man po ang ating tawagin, si Ma'am Lani de la Paz. So, I welcome po Ma'am, and Michael Ian de la Paz, at si Joshua de la Paz, at si Maria Alexia Christine Jacinto. Yes, napakadami po nila. At si Justin Santiago. Thank you, Lord. At si Jairo Arnoco. Praise God. So talagang napakabuti po ng Panginoon. Welcome po sa family ng ating Panginoon. Nawa ay hindi lamang po ito ang una at huli na pagsamba po ninyo sa ating Diyos na buhay. So ayan po. So are we excited po ba? Sino po dito ang gustong i-bless ng ating Panginoon? Amen. Siyempre lahat naman po talaga tayo. Pero yun po, meron po tayong gagawin. At ano po yun? Yun po ay ang unahin po natin si Lord at parangalan sa lahat po ng ating mga
income, sa mga hanap buhay po natin na tanging kay Lord lang nanggagaling. Amen po ba? Sapagkat sabi nga po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa pinakamainam na ani siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalik mo ay lagi nang aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Dito po, makikita po natin ang salitang ito na sabi po dito, sa oras na parangalan po natin si Lord sa lahat ng ating mga binigay ni Lord na source of income natin sa ating kayamanan. Hindi naman po tayo ganun kayaman, pero talagang ang Diyos ay sapat at talagang tapat sa ating mga buhay na kahit kailan po ay hindi tayo pinagkukulang. Yun po ay ang unahin siya, ang ipagkaloob po sa atin, ibalik po natin ang pinaka-the best, pinaka-mainam na nararapat po sa Panginoon. At dahil po dyan, pag nalugod po si Lord sa bawat isa sa atin, tunay po na ang pagpapala ay dadaloy po sa bawat isa. So talagang pag nagkaloob po tayo, nandun po yung pusong tapat at pusong nalulugod at higit sa lahat, pusong nagmamahal sa tunay na Diyos. Amen po. Kaya po pag nagkaloob po tayo, ngiti po tayo ng buong puso. Hindi po napipilitan, bagkos na andon ang tunay na kagalakan. Sige po, tayo po ay dumako sa harapan at magkaloob sa ating Diyos na buhay. Praise God. Sige po, stretch po natin ang ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tunay, Lord, na napakabuti mo, Lord, sa aming mga buhay dahil Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at tunay na tapat sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito na Ikaw ay aming masamba at mapaglingkuran. Salamat din, Lord, sa patuloy mong pagpapala. Kaya, Lord, ang mga tithes and offering na ito, O Lord, ay inihahandog po namin sa iyo, binabalik po namin sa iyo ng may kagalakan at pag-ibig sa aming mga puso. At dalangin po namin, O Diyos, na hindi lamang ito, O Lord, tinatanggap ng simbahang ito, ngunit, Lord, yan sa iyong kaharian, sa iyong harapan ay nagsisilbi, Lord, na mabangong samyo sa iyong harapan na inyo niyo pong kinalulugdan. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng ito at tunay, Lord, na sa mga anak mo na laging tapat at nananatiling bukas palad, Lord, sa pagbabalik ng lahat ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Continue to bless them, O God. Ikaw, Lord, nakakaalam, nakakabatid ng kanilang mga puso at isipan at alam po namin na Ikaw ang Diyos na magkakaloob nito at sasagot sa lahat ng kanilang mga panalangin. Maraming salamat po sa inyo po ito, sa inyo po namin ito ibinabalik ng may mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating mga first-timers and sa mga nagbabalik. And kamusta po kayo? How are you guys? Are you doing great? Are you blessed? No? Tayo po ba'y pinagpala ng Diyos ngayong week na ito? Sino po dito pinagpala ni Lord? Sino po dito pinalo ni Lord? Di ba? Parang kasama po ata yan sa buhay natin, yung pagpapala at saka pagpapalo. Dahil tayo po ay gusto po ng Panginoon mapabuti. Amen po ba? Amen. And today po ay panibago pong series po ang ating tatahakin. Entitled po, The Faithful God. Okay? The Faithful God. And pag pinag-usapan po natin ang faithfulness ng ating Panginoon, sino ho dito ang naniniwala na faithful po ang ating Diyos? Amen? And the next question to that is, paano naman natin masasabi na faithful ang Panginoon sa atin? Kasi di ba, pwede natin sabihin in our minds na pwede natin iset, yan si God, faithful yan. Pero the next question is, how do you prove it in your life? How do we prove it in our lives na ang Panginoon ay faithful?
no? Maaring yung pagising natin sa umaga, no? God provides for us. Yung tayo po ay nakakahinga ng maayos, nakakakain tayo, may pamilya tayo na nagmamahal sa atin, may trabaho tayo. You know, God is very, very faithful po sa atin. Ano? And today, ngayong umagang ito po ay we'll be able to see probably 2 to 3 stories from the Bible na kung saan ito pong mga character po natin sa Bible na pag-aaralan po natin ay nakita po nila at natunghayan po nila yung faithfulness ng ating Panginoon. Amen po ba doon? So do you believe that God is faithful in your life? Yes, amen. And matututo po tayo dito po sa mga characters po ng ating mga kwento. And our text for today is coming from 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Ayan. Yun po yung ating title, Faithful God. Ayan. Iyan din po yung ating series for the next few months. Few weeks po ng February. Ano po. So yan, wait po, hindi ko po nailagay dyan. Ang ating text po, if you can open your Bible with me in 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Sabi po dito, if we say, sige, intayin ko po kayo na magbukas para sabay-sabay po tayo. No? 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Okay, for those who are not familiar, iba po yung Gospel of John, iba din po yung 1 John. Okay, usually po, yung 1 John po ay makikita po sa latter part ng ating mga Bibles. Ano? Okay, 1 John chapter 1 verse 8 to 9. Yan. Basahin ko po, ano? Sabi po dito sa aking version, if we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakaganda pong salita po ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa kanyang napakagandang mensahe para sa atin ngayong araw na ito. It's coming from 1 John and it's saying na kapag sinasabi daw ho natin na tayo po ay walang kasalanan, no, niloloko lang daw po natin ang ating mga sarili. No? At hindi po nasa sa atin ang katotohanan. In verse 9, sabi po doon, if we confess our sins. But kung tayo po ay magpapakumbaba sa Panginoon at aaminin sa Kanya na tayo po ay nagkasala sa ating Panginoon, sa kapwa-tao po natin, ang sabi po dito, He is faithful. Pakisabi po, He is faithful. God is faithful and just to forgive us from all our sins. No? Tayo po ay papatawarin ng Panginoon at hindi lang po yun, tayo po ay Kanya pong lilinisin from all unrighteousness. And kung titignan po natin yung verse na ito, malinis at malinaw na sinasabi dito na kung sasabihin natin, well, hindi ako nagkakasala, wala na ako, hindi na ako. No? Ang sabi po dito mga kapatid, we are only deceiving ourselves. Now, to have a glimpse of how faithful God is, I don't know if you are familiar with the story of the prodigal son. Diba? Ang storya po nung prodigal son, meron pong isang ama, may dalawa po siyang anak na lalaki. And isa po sa mga anak niya ay kinuha na po yung kanyang mana nang hindi pa siya namamatay. No? Parang nagmadali itong anak na ito. And what happened? Nung kinuha niya yung mana niya, nagpakalayo siya, nagpakasarap sa buhay until such time na yung kayamanan na po na kinuha niya, yung mana niya ay naubos. Hanggang siya po ay naghirap ng naghirap, no? To the point na naging ano na lang po siya, servant na lang po siya, no? Tagapakain po ng baboy. And alam niyo, naalala niya yung kanyang tahanan na sa tahanan namin, makakakain ako ng maayos. Sabi niya, uuwi ako at magsosorry
sa aking tatay. Sabi ko sa kanya, maging isa na lang ako sa servant niya. So he went home, and behold, his father was waiting for him. Naantay siya ng tatay niya, no? And when the father saw him, he ran towards that son. And sabi niya, Tay, pa, no, ama, patawarin mo ako. No, kung pwede, maging ganito na lang ako. But instead of condemnation, ang natanggap po nung anak na ito ay pag-ibig mula sa Diyos. Why? Dinamitan siya ng ama niya, binigyan siya ng mga sing-sing ulit, no? Binigyan siya ng mga sandals, at siya po ay pinagkatay pa ng calf or ng baka in order to celebrate yung kanya pong pagbabalik. Sino po nakaka-relate dito? Ayan, di ba? Alam niyo po, isa pong magazine po sa New York, ang tawag po doon ay New Yorker Magazine. At kung kayo po ay familiar sa mga magazine, di ba may mga cartoons yun dati, di ba? Drawing. At ipinakita po sa cartoon na ito, sa New Yorker Magazine, na yung picture po nung senaryo na to. So, syempre, hindi naman to serious na di ba? Pero dun sa picture na yon, actually hinahanap ko talaga sa internet pero hindi ko siya mahanap. So sa picture na yon, sa cartoon na yon, nagsalita yung tatay dun sa anak niya, dun sa prodigal son niya. Tapos ang sabi po nung tatay, anak, alam niyo po yung mga yung may ganun, di ba? Yung sa mga cartoons, di ba? Sa mga comics ganun. So sabi niya dun sa litanya ng tatay, sabi niya, anak, pang-apat na beses na tayong kumakatay ng baka. Yan. So ano pong ibig sabihin nun? No? Ilang beses nang nagloko yung kanyang anak. Ilang beses na nagrebelde, ilang beses na. So sabi, anak naman pang-apat na beses na tong baka na kinakatay natin. But you know, God does it to us over and over in our lifetime. Diba? Na-realize po ba natin yon? Na-realize ba natin na sa ating buhay, kung paulit-ulit tayong babalik sa Panginoon, ilang baka na kaya ang nakatay ng ating Ama? Come to think of it, mga kapatid, ilang beses na po tayong sumaway, ilang beses na po tayo nagmatigas ng ulo sa Diyos, hindi nakinig, hindi sumunod, and there are times na tumalikod tayo sa Diyos. And yet, when we come to the Lord, when we come to Him, over and over again, when we return home, instead of condemnation, we receive His grace, His faithfulness sa atin. Na anak, hindi kita iniwan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will accept you because you are my son. Diba? Very, very powerful message from our God. And that is because God is a faithful God. No? Nabilang nyo na po ba kung ilang beses na? Hindi. Hindi na aabot. Hindi na kaya ng daliri kung ilang beses tayong, alam mo yun, sumaway sa Diyos. Pero every time that we go back to Him, bukas yung kanyang arms to accept us and to love us. Amen po ba doon? Amen. So let's ask the Lord in prayer as we dig deeper to His Word. Lord, we thank you for your love. We thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, sa mga promise niyo sa amin. And thank you for accepting us being your children, bilang mga anak po ninyo, Panginoon. Ilang beses po kaming nagkamali. Ilang beses po kami, Panginoon, sumuway, pero still, because of your unconditional love, we are able to come back home and say that you are our Father. Thank you, Lord, dahil kami po, Panginoon, ay may kakayahan, Lord God, na lumapit sa inyo bilang inyong mga anak at humingi ng tawad, Lord. Sabi niyo sa inyong salita, Lord, na kapag kami po ay humingi ng tawad sa inyo, you are faithful and just to forgive us of our sins. At hindi lang yun, Lord, linisin kami sa lahat ng unrighteousness. That's why, Lord, we declare this word
upon our hearts. We declare this, O God, na maitanim po ito sa aming isipan, sa aming puso, at hindi po nakawin ng kaaway, Panginoon. As we dig deeper to your word this morning, we pray, Lord, that your anointing will be here, that your Holy Spirit will be here with us. Buksan niyo po yung aming isipan, buksan niyo po yung aming mga puso. Gayon, Panginoon, marinig po namin ang boses po ninyo sa aming buhay. Thank you, God. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So I think we'll just talk about 2 stories. Kung may time po tayo, puntahan natin yung pangatlo. Pero ito po, unahin po natin yung unang storya po natin. The first story that I'll share to you this morning is about a sinful woman who received forgiveness from the Lord. Meron pong isang character sa Bible na meron pong isang babae na siya po ay kilala bilang isang makasalanang babae sa kanilang lungsod. And this story, ito pong kwento na ito ay nagpapakita sa atin ng napakalalim na pangunawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Okay? So hindi naman po yan gender sensitive. Pwedeng tayo yun, pwede nating i-relate. Ako yun. No, ako yan. So basahin po natin in Luke chapter 7 verse 36 to 50. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po kasi dyan po iikot yung unang kwento po natin. And medyo mahaba-haba po ito. Yan. Nababasa po ba? Okay, good. So sabi ho dito in verse 36 ng Luke chapter 7, then one of the Pharisees asked him to eat with him. Kay Jesus daw po, inimbitan siya kumain. And he went to the Pharisee's house. Ang pangalan po ng Pharisee ay si Simon. So iba po si Simon Peter, iba po to si Simon. Okay, and sat down to eat. Verse 37, and behold, a woman in the city who was a sinner, when she knew that Jesus sat on the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of fragrant oil, pabango, and stood at his feet behind him weeping. And she began to wash his feet with her tears and wiped them with the hair of her head. And she kissed his feet and anointed them with fragrant oil. So ano po dito ang makikita po natin sa senaryo ng ating unang kwento? Jesus was invited by Simon the Pharisee at kumakain siya at narinig ng babaeng makasalanan na nandun si Jesus. So siya po ay pumunta doon, may dala-dala po siyang pabango and siya po ay umiyak doon sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Actually, dito po sa ating verse, sabi niya, she washed. Ibig sabihin talagang tumatangis yung kanyang iyak sa paanan ng ating Panginoon. At hindi lang yun, ipinunasan niya po ng kanyang buhok yung paa ni Jesus at tinahalik-halikan po ang paa ng ating Panginoon. Weeping and tears, crying before the Lord for repentance. Dahil siya po ay talagang nakaramdaman niya, Lord, I'm so sorry. Usually po, ang isang tao, kaya po yan umiiyak. Bakit po umiiyak ang isang tao? Unang-una kapag nasasaktan or nasaktan. Tama ho ba? Nasaktan na ho ba kayo? Umiyak na ho ba kayo? Yan. Okay? Meron din po pagkakataon na kung tayo po ay malungkot. Sino dito yung umiiyak pag malungkot? Or nagugutom? Alin doon? Pag malungkot, gutom o umiiyak? May pagkakataon, kapatid, na sa sobrang lungkot po natin, ay talagang iniiyak na lang po natin sa Panginoon. Maaring ang pag-iyak ay nanggaling tayo sa matinding away ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Kapag talagang sobrang galit na galit ka na, iiyak mo na lang pag nag-away kayo. Tama po ba? By the way, mamaya po mga young couples dyan, after po ng ating service po ay magkakaroon na po tayo ng ating faith group. So, we will talk about yung mga early stages of marriage.
And kapag kayo po ay nag-away ng inyong mahal sa buhay, kayo ng asawa nyo, minsan may time na mapapaiyak ka talaga or mapapaiyak mo siya. Alin doon, di ba? So, nakaka-relate ba yung may mga young couples dyan, ano? So, ano pa po? Minsan, hindi lang po tayo malungkot. Minsan, tears of joy. Sa sobrang kagalakan natin, papaluha tayo. Lord, salamat. Di ba? Talagang umiiyak tayo. And dito po sa ating kwento, the woman, no, cried before the Lord. She had her tears on Jesus' feet because she was sorry and repentant. No? Siya po ay nagsisisi sa kanyang mga nagawang hindi tama. Alam niyo po in 1 Corinthians chapter 11, nasabi po doon na ang mga babae daw po, ang kanilang glory po ay ang kanilang mga buhok. No, ibig sabihin, yun po ay covering na nanggagaling sa Diyos. And this woman used her hair to wipe the feet of Jesus. And kailangan po natin maintindihan, mga kapatid, na during those times, sa panahon po nila, wala pong rubber shoes. Wala pong balat, and nakasandals lang po ang mga tao. Wala pong Grab, wala pong in-drive na kung pupunta sila sa isang bayan, magpapabook lang sila, hindi po. They have to usually walk. And kapag naglalakad tayo, yung paa po natin nadudumihan. Tama po o tama? Okay, tama. So, imaginein po natin ang kondisyon po ng paa ni Jesus nung panahon na yon, nung moment na yon, when the woman came and may dala-dala po siyang oil and her tears and herself. Kahit po marumi ang paa ng ating Panginoong Hesus, kapatid, the woman chose to wipe it with her feet and to kiss the feet of Jesus. No? Not only that, she poured a fragrant oil or pabango. Alam niyo po sa Middle East, pag sinabing pabango, pabango talaga. Wala pong class A, class A. 'Di ba? Kasi po yung pabango po sa Middle East, talaga po yun ay pure oil. Hindi ho ba may mga iba't ibang klaseng mga pabango? May mga perfume, toilet ba yun? O toilet. Parang toilet, di ba? Parang kailangan natin ng pabango sa toilet. No? Perfume, yan. Kumbaga, ang sinusukat po doon, gaano karami yung oil doon sa ating perfume. But in the Middle East, alam nyo, ako po yung naka-experience na nung kanilang perfume, talagang napakabango. Kahit na kinabukasan, nandun pa din. So, ibig sabihin, itong fragrant oil na dala ng babae is very, very precious. And yet, she poured it on the feet of Jesus. No? Bakit kaya? Basahin po natin doon sa verse 39 kung ano po yung nangyari. Now, when the Pharisees who had invited him saw this, nakita niya yung babae, he spoke to himself, kinausap niya yung kanyang sarili, saying, this man, si Jesus daw po, if he were a prophet, would know who and what manner of woman this who is touching him, for she is a sinner. Sabi ng Pharisee, nakita po natin dyan, he spoke to himself. Sa isip lang niya sinabi, hindi niya sinabi kay Jesus, Jesus, kilala mo ba yan? Hindi. Kinausap niya lang yung sarili niya, no? And he said, kung talagang propeta ito, no, makikilala niya kung sino at anong klaseng babae. Yan. She is a sinner. And this verse tells us, mga kapatid, that Jesus, our God, can see our hearts and hear our minds. Iniisip pa lang natin, alam ng Diyos. Alam niya. So he answered this Pharisee. Nakita po ng Panginoon, narinig niya, nakita niya yung puso or sinasabi nitong Pharisee.
At dito po natin makikita na iba ang pagtingin ng tao sa pagtingin ng Diyos. Because the Pharisee saw the sinful woman, kilala to sa ano eh. 'Di ba? Pero ang Panginoon, hindi niya yung tinitignan. Why? Because God is looking deeper in our hearts. 'Di ba? May tendency po tayo maging ganon. The Pharisee, may tendency po na magkaroon po tayong ugali katulad po ng Pharisee. Parang pag nakita natin isang tao, parang grabe naman to. Ano to? Pero lo and behold, Jesus saw beyond our weaknesses. Jesus saw beyond the sin, how sinful that woman is. And hindi ba tayo nagagalak doon na tayo mismo, kung tayo nasa sitwasyon ng babae, ang dami nating pagkakasala sa Panginoon, but Jesus is looking deep inside our hearts. No? Verse 40 to 43, hindi ko po nilagay dyan, babasahin ko na lang po sa inyo. And Jesus answered and said to him, Simon, I have something to say to you. So he said, Teacher, say it. Verse 41, there was a certain creditor who had two debtors. Okay? One owed 500 denarii and other 50. May utang sila, parehas dun sa nagpapautang. No, yung isa 500 denarii, yung isa 50 lang. So, and when they had nothing, wala silang pambabayad, pinatawad sila or pinalaya sila nung nagpapautang sa kanila. Sabi niya, sabihin mo sa akin, sino ang mas magmamahal doon sa nagpalaya? At sumagot po si Simon, sabi niya, I suppose the one who forgave more. Yung 500, kasi ang laki ng utang niya, tapos pinatawad no? Sabi niya, tama ka. And we will continue in verse 44. Sabi dito, then he turned to the woman and said to Simon, do you see this woman? Sabi niya, nakikita mo ba to? I entered your house, you gave me no water for my feet. Hindi mo ako binigyan ng tubig para makapaghugas ng paa, but she washed my feet with her tears and wiped them with the hair of her head. You gave me no kiss. Kasi po sa Middle East po talagang nagkikis po, maski po mga magkakaibigan, no? But this woman has not ceased to kiss my feet since the time I came in. Talagang hindi tumitigil itong babae ito. In verse 46, you did not anoint my head with oil, but this woman has anointed my feet with fragrant oil. Therefore, I say to you, her sins, which are many, are forgiven, and she loved much, but to whom little is forgiven, the same loves little. Ang sinasabi po ng Panginoong Yesus dito, sinabi niya kay Simon, yung seryoso itong babaeng ito, na minamahal niya talaga ako. Bakit? Kasi ang dami niyang kasalanan eh. Di ba? Kung sino daw po ang pinatawad ng malaki pagmamahal din ang ibabalik sa Diyos. And what can we learn from this? Hanggat hindi po natin nare-recognize yung ating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos bilang tao, hindi rin po natin ganun ma-appreciate kung ano ginawa ni Jesus sa ating mga buhay sa krus ng Kalbaryo. Why? Because, okay lang yan eh. Hindi naman ako masyadong mabait naman ako eh. Di ba? Kaya, ganun na lang yung pagtingin ng tao sa Diyos. But if we realize how big yung ating pagkakasala, yung ating pagkakamali sa Diyos, and yet, He forgave us, then we would love God more than before. Kaya napakahalaga kapatid na makita natin ano bang ginawa ko sa harapan ng Diyos at ako'y niligtas niya ng ganito. Unless we recognize our standing with God and the consequences of our sins, then we won't see the value of the cross in us. Dito nagkakatalo yung mga nagsasabing Christian sila at yung mga nagfufumiling
na mananampalataya na, dito po nagkakatalo. If we recognize our sin before God. Kasi pwede naman maniwala kay Jesus di ba? Lalo na sa Pilipinas, kilalang kilala si Jesus, tagapagligtas, ganyan. Pero ang pagkakaiba, alam mo ba kung gaano kalalim at kalaki yung ginawa niya para sa atin? Doon po nagkakatalo. This is the reason kung bakit may mga taong nagdedeklarang Kristiyano pero hindi po lumalalim. Why? Because gaano kalalim ba yung ginawa ng Panginoon sa'yo will determine our heart towards Him. That's why that person, yung taong nagre-recognize, need God's love and forgiveness. Yan po ang sinasabi ni Jesus kay Simon the Pharisee. Meron po ako ditong napansin. Hindi ko po alam kung napansin ninyo. Sabi po ni Jesus, ito, verse 47. Therefore, sabi ni Jesus, I say to you, her sins. Ano po yung kasunod? Which are many. Hindi lang isa. Napakaraming pagkakasala ng babaeng ito. Hindi na mabilang. But regardless of the number, regardless of dyan sa term na which are many. Ang dami. Pero regardless of that, Jesus was able to forgive that woman. Kaya napakaganda ho ng ating inawit kanina, no? Hindi tayo iniwan ng Diyos. And imagine, paano kaya kung nagsawa ang Panginoon sa atin? Natanong nyo na ba yon? Natanong na ba natin sa sarili natin, paano kaya kung nagsawa na ang Panginoon? Bigla na lang akong iniwan sa ere kasi parang paulit-ulit naman to si Lord Win Kulit nito si Lord, tigas ng ulo Iwan na nga kita dyan. Bahala ka sa buhay. What if iniwan na ako ng Diyos? But that's the good thing about our faithful God. Kasi hindi niya po tayo iiwanan. God will never leave us. Ganon po yung nangyari sa babaeng ito. No? Iba po tumingin ang Diyos, kapatid. The Pharisees saw a very, very sinful woman, but Jesus saw beyond that. Kahit maraming kasalanan, I'm able to forgive you because I love you. Pag-ibig ng Diyos. Handa at willing tayong patawarin ng ating Panginoon. Verse 48, tumingin siya sa babae, then he said to her, your sins are forgiven. And those who sat at the table with him began to say themselves, who is this who even forgives sin? Sino ba ito? Nagpapatawad ng pagkakasala. Then he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. When we go to heaven, mamimit natin siya. Because Jesus said she is already saved. And while studying this verse, mga kapatid, I noticed something doon sa babae. Hindi ko alam kung napansin niyo ulit. I'm not sure. Pero sa passage po na ito na binasa natin, hindi ho nagsalita yung babae. Napansin niyo ba yun? Kung babasahin natin yung verse and kung magbabasayan natin dyan, hindi po siya nagsalita. All she did was to cry. No, doon sa paanan ng ating Panginoon. She expressed her sorry, her repentant heart, giving her best
for our Lord Jesus Christ. Hindi ko po alam kung na-experience nyo na din ito, yung sobrang sorry ka sa Panginoon, yung sobrang gustong-gusto mong mag-express. Wala nang words na lumalabas sa mga labi mo. Hindi na kaya ng words yung nararamdaman mo. Because sometimes our tears actually speak more than our words. Diba? Nasubukan niyo na po bang umiyak sa Panginoon? Masarap sa pakiramdam. Yung iyak na silent lang, yung hindi mo na kailangan sabihin, hindi mo na kailangan. Tutulo na lang yung luha mo, iyak ka na sa Panginoon. And it's something genuine when we cry to the Lord. Dito sa babae, not a word. Pero yung ginawa niya, yung tears niya, yung iyak niya, yung luha niya, kapatid, grabe yung message to the point that Jesus said, your faith has saved you. Go in peace. Alam niyo, mayroong passage sa Bible, I'll share it to you. Matthew chapter 15, verse 8. Sabi dito ng Panginoon, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Isa po sa mga pinakamasakit na bersikulo sa Bible, ito. These people honor me with their lips, pero yung puso nila, malayo. Nakatingin po ang Diyos sa puso po natin. Alam niyo yung salita ng salita patungkol sa Diyos, pero yung nilalaman ng puso, yan ang nakikita ng ating Panginoon. Maraming alam sa Biblia, pero ito ba yung isinasabuhay at nakikita sa atin? Post lang po sa Facebook, pero at the back of the camera, emptiness. No? Post lang po sa Facebook, pero deep in her heart, in his heart, dun sa nagpo-post nito, may kulang. And that is contentment, satisfaction in the Lord. Kaya minsan yung mga nakikita natin sa post, paminsan lang po hindi po palagi. Minsan deceiving po yung mga yon. Deceiving siya. Kasi parang feeling natin ang ganda ng buhay niya, pero yun pala, depressed na pala yung tao yun. So we don't base yung nakikita natin sa Facebook. Sometimes it only portrays a portion of the life of that person or our lives. Pero tignan po natin, suri po natin. Ano ba nga ba yung sabi nun sa verse kanina? Yung sa suriin mo ang puso ko. Actually, kanina ko lang nabasa yung mga lyrics na yan. Kaya sabi natin sa Panginoon, Lord, suriin mo ang puso ko. Diba? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Ito yung totoong condition ko. Lord, suriin mo ang puso ko. Katulad ho nung babae. Wala nang mga salisalita na diba? Iiyak mo lang sa Panginoon. Suriin mo ang puso ko. Alam niyo po, nung December, kami po ay nag-celebrate po ng Christmas with Pastor Apple's family. And si Pastor Nong, meron siyang sinabi na hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya, particularly dun sa itsura sa health, sabi niya maganda lang yung itsura niyan, pero sa loob, nabubulok na. Sabi kong ganun. Nag-quote yung sa akin, yung words na yon, na sometimes we look at the outer appearance, yung nakikita natin yung panlabas na anyo lamang ng ating buhay, ating spiritual, pero sa loob, umiiyak na pala. Nabubulok na pala. Kaya we have to ask the Lord, yung puso natin, Lord, can you please look into my heart? Search me. Ito yung emptiness.
Diba? Marahil pwede tayong kumawit, kumanta, tumaas ng kamay, magsuot ng maayos na damit. Pero at the end of the day, God is looking to the condition of our hearts. Kaya sabi niya dito, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. The woman in the story, not a word, but she humbly worshiped the Lord Jesus. That's the story number 1. Story number 2 is about a man who was a paralytic or paralyzed po siya. Jesus forgave and heals a paralytic. No? And meron daw pong isang lalaki, nagpa-opera siya, no? May sakit po siya. Nagpa-opera siya sa isang doktor. And after ilang weeks, bumalik siya sa doktor kasi magpapa-check up po siya. Post check up dun sa kanyang doktor. And sabi po nung doktor, I'm sorry kasi isang buwan na lang ang itatagal mo sa mundong ito. Sabi niya ganon. So sabi nung lalaki, Dok, medyo nagulat yung lalaki, no? So Dok, mauna na po ako, ano? Sabi niya ganon. Sayang po kasi, dahil yung ibabayad ko po sa inyo, baka 1 taon ko pa ho mabayaran. Sabi ho nung doktor, sabi niya, sige, hahabaan ko na lang yung taning ng buhay mo, gagawin ko na lang 1 year para mabayaran mo ako. That's just a joke. Tumawa naman kayo, mamaya hindi na ako. Hindi, joke lang. Pero alam niyo po, speaking of healing, isa po sa mga ministeryo ng ating Panginoon ay ang pagpapagaling. So, tignan po natin itong istorya na to, na kung saan pinagaling po ng ating Panginoong Hesus ang isa pong lalaki na naparalyze. And that story is found in Mark chapter 2 verses 1 to 12. Mark chapter 2 verses 1 to 12. Ayan. Basahin ko po. Jesus forgave and heals a paralytic. And again, he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Andiyan na naman, nakita na naman nila, nandiyan si Jesus. Immediately, many gathered together so that there was no longer to receive them, not even near the door. Sobrang daming tao, no? As in. So, ang ginawa ng Panginoon, unang-una, He preached to them. Yung mga dumadating po doon, may mga sakit, tama po ba? Pero instead na, sige, pagaling, hindi po. Because Jesus knew that beyond our physical condition, minsan ho, ang problema talaga natin ay spiritual. Yung ating mga puso. No? And kaya kung makikita nyo po dyan, mga kapatid, na si Jesus po ay nag-preach sa kanila. No? Akala natin minsan, ang problema lang natin, physical or yung ating isip, pero minsan, ang kailangan palang gumaling sa atin ay yung ating mga spiritual na buhay. Our standing before the Lord. And verse 3, sabi po dyan, then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. Ilan daw po? 4 na lalaki. No? And when they could not come near because of the crowd, hindi sila makalapit, they uncovered the roof where he was. So when they had broke through, they let down the bed on which the paralyzed was lying. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven you." Again, another scenario, mga kapatid, in our second story, na nakita po natin, napaka-busy po, napaka-jam-pack po, no, ng panahon na yon, kasi nga po nagpapagaling ang ating Panginoon. But here comes 4 men. They were carrying this man who was paralytic.
At hindi po nila, hindi nila maisiksik. So ang ginawa po nila, ay umakyat po sila doon sa bubong at binuksan po nila yon, binutas po nila yun. Hindi ko po alam kung paano nila ginawa yon. Maaring may ano lang doon, may mga tabing-tabing lang na gano'n. And they began to let down yung ito pong isang lalaki. Idinaan nila sa bubong, no? Yung paralitiko na lalaki. Now, notice what Jesus said. Yung napansin ng ating Panginoong Hesus. Tignan niyo po. Verse 5. Ano po yung nakita ng Panginoong Hesus? They saw their faith. Nakita po ng Panginoong Hesus yung pananampalataya ng mga taong ito. And He said to the paralytic man, sabi niya, your sins are forgiven you. Alam niyo po, tayo pong mga Kristiyano, we are blessed to be a blessing. And when we receive God's faithfulness, it does not stop in us. Hindi po tumitigil ang faithfulness at ang pag-ibig ng Diyos sa atin because we can be a blessing to people by leading them to Jesus. Amen po ba doon? And probably, there are times na okay naman tayo, everything is okay, masaya naman tayo, okay naman yung financial na, maayos naman ang takbo, pero naisip po ba natin na maaari tayong gamitin ng Diyos para makakilala at maging maayos yung buhay ng ibang tao? Kung kayo po yung nandyan sa story, sino kayo dyan? Kayo ba yung 4 na lalaki na tumulong sa paralitiko? Or sometimes, tayo yung nangangailangan ng tulong. Di ba? Kasi minsan, possible na magtaas pa ng pride yung paralitiko. Hindi, okay lang ako. Di ba? Minsan, yung Pilipino, tulungan. Hindi, okay. Kumain ka naman. Diba? Minsan, pride eh. Pero yung paralitiko, wala na siyang choice eh. Ang daming tao, hindi siya makapasok. So he let the 4 men. No? He allowed the 4 men para siya po ay madala kay Jesus. Ibig sabihin, nagpakumbaba na siya. No? Nagpasalamat na po ba tayo sa mga taong nag-share kay Jesus sa atin? Yung pinakilala tayo sa Panginoong Hesus, nakikilala niyo pa ba sila? Naaalala niyo pa ba yung mga taong to? Yung mga taong dinala tayo sa paanan ni Jesus para makilala natin siya. Sino yon? Tatay Scott, sa'yo, di ba? Tatay Nonong, nasa langit na siya. Magkikita kayo sa langit someday, papasalamatan mo siya. Kayo po, sino? Ako po yung pinsan ko. So, nung nagkaroon po ng pagkakataon, pinasalamatan ko siya. Sabi ko, ate, salamat kasi kinulit mo ako noong high school pa ako. High school ako eh. Bakit ako pasama dyan? Born again, praise the Lord, praise the Lord. Ang layo pa nung bahay namin doon sa church na inattenda nila. No? Baguio to La Trinidad, akyat ka pa ng bundok, maglalakad ka pa ng bundok. Pero hindi siya tumigil, kaka-invite sa akin. Nagpasalamat na po ba tayo sa mga taong nangulit sa inyo? Na walang sawang nangungulit, nagchat-chat sa inyo, bis, kamusta ka na? Attend ka ng service ha? Alam niyo po kung anong nakaka-amaze dito? May mga buhay din po yung mga yan. Pwedeng ilaan na lang nila sa pag-asikaso sa pamilya,
pag-asikaso sa sarili or business, pero take note that they are giving their time para tayo po ay matulungan lumago. Parang yung apat na pwede naman na, daming taong hirap niyan. Huwag na lang. Magbubutas pa tayo ng ng bubong. Hirap. But these people, they help this person. And yung 5 yan, mamimit din natin sila sa langit pagdating ng panahon. Masakit na makita yung kapatiran mo na mawala sa pananampalataya. That's why, isa po sa mga gusto ko pong i-build up sa atin, we take care of each other. Yung mga faith group leaders po natin, mga kapatid, may mga sariling battles yan sa buhay nila. No? May mga sariling pagsubok din yan, pero they chose to serve the Lord. Pwede po bang tumayo yung mga faith group leaders po natin at yung kanila mga second liner? Tayo lang po kayo para ma-recognize po natin. Ayan. Sige po tayo mga faith group leaders tsaka yung mga second liners. Ayan. Pwede po ba nating palakpakan ang Panginoon sa kanilang buhay? Sige po. You know, yung palakpak na yan, hindi sapat yan. Pero maraming salamat sa inyo. Kasi you stand and you lead. No, pag may nawawala sa faith group ninyo, magchat-chat kayo. Tama? Kakamustahin. Ba't wala kayo? Ba't you're just like the 4 men who is caring for that paralytic man. Gusto ko po sana dito sa church po natin magkaroon po tayo ng tulungan mindset. Instead na makita yung kahinaan nung kapwa natin, kapatiran, tulungan po natin. No? Kasi darating po yung pagkakataon na tayo naman yung manghihina. Tama ho ba? Tayo naman yung parang feeling natin down tayo. And sometimes, we need encouragement. Sometimes, we need help from others as well. Bilang isang pastor, marami po kaming mga pagsubok. And every time na kami po ay kinakamusta ninyo, nakikita namin yung mga ngiti ninyo, nakikita namin yung sipag ninyo sa pananampalataya, sa ministry ng Panginoon, we are being encouraged. And so, ngayon po gusto ko po tayo, bawat isa po sa atin ay magtulungan, maghatakan pataas. Hindi maghatakan pababa. Tama ho ba? That is the Church of Jesus. Nagtutulungan. Kapag masakit po yung parte ng katawan mo, di ba, ginagamit mo yung ibang parte ng katawan mo para, so, kunyari, masakit yung muscle mo dito. Di ba? Minawasahin natin para mawala. Kasi iisa po yung katawan po natin. Ganon din po tayo. Instead of looking doon sa paralytic man, let us do something about it. Balik po tayo doon sa lalaking napagaling ni Jesus. Kung napapansin po natin, una pong nakatanggap yung lalaki ng pagpapatawad. Di ba? Pagbaba nung nakita ng Panginoon yung kanilang faith. Di naman niya sinabi kagad, whoop, okay ka na. Go, go, go. Pero sabi ng Panginoon, you are forgiven. Again, something beyond the physical eyes. Ano po, as I end this message, ano po yung common sa dalawang ito? Doon sa unang kwento sa babae. Yung babae may problema sa kanyang moral life. No? Yung lalaki may problema sa kanyang physical life. But there is something common doon sa dalawang ito. And that is in the issue of their spirituality. Parehas po sila kailangan ng pagpapatawad ni Jesus. Diba? And babalikan po natin, kapatid,
yung panahon na sinabi ng ating Panginoon dito sa 1 John chapter 1, 8, 9. Sabi niya dito, if I may say again, 1 John chapter 1, verse 8, 9. Basahin ko po sa inyo. If we say that we have no sin, hindi tayo nagkasala, we only deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Sa mga kwento pong napag-usapan po natin, sino po tayo doon? Marahil tayo yung parang babae na sobrang daming dalahin sa buhay, di na makapagsalita. Nakakangiti, nakakapagkwentuhan, life goes on, but deep inside that woman's heart, sobrang bigat na. Kaya hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa nung nakita niya ang Panginoong Hesus, nalaman niya na nandun sa Hesus, pumunta agad siya. Not even a word, he just expressed his love. Humingi siya ng tawad sa Panginoon. Or tayo yung paralitikong lalaki, may problema, parang Pero makikita po natin, hindi po siya nagmataas. Inamin niya, wala na akong choice eh. Tulungan niyo ako. Do you need help today, my brother, my sister? Kailangan niyo ba ng tulong? God is there to help us. And also our brothers and sisters. Kaya nga po may prayer request. Kaya nga po tayo may faith group. Kasi doon tayo naglalabas ng ating kailangan ko ng tulong, kailangan ko ng help, kailangan ko ng panalangin. Please pray for me. Or tayo yung 4 na lalaki. We are okay, malakas pa tayo, ganyan. Then you have to help your brother and sister in the Lord. Tayo po'y tumayo, tayo po'y aawit. And then, after that, we will conduct our communion service for the Lord. Pag kinakanta po natin ito, hindi po ito para lang makaawit. This is our song for the Lord. Kausap po natin ang Panginoong Hesus. Kaya awitin po natin ng buong puso. Bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luho at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan sa bawat patak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa iyong
Yes, Lord. Thank you, Jesus. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ikaw. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko Thank you, Jesus. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa ating natunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa atin na tunay. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. O ang alay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong promise, Lord, that you will never leave us or forsake us. And as we take, Lord God, this communion, may we be reminded of the love of what you did on the cross, ang ginawa mo po sa cross ng Kalbaryo, para kami po ay mapatawad. Paranas sa amin yung pagmamahal po ninyo, Panginoon. And as we take this communion, Lord Jesus, makita po namin kung gaano po kayo ka-faithful sa amin. Makita po namin, Lord, yung unconditional love na ibinibigay niyo po sa bawat isa. Tayo po'y makakaupo at tinatawagan ko po yung mga magsaserve ng communion. Let's be in the attitude of worship.
habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at tapas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Ang walang salang manunubos at umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y ikaw walang iyong katwiran at ako'y patawarin. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Let's read from 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 26. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night when he was betrayed, took bread, and we had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin yung mga biskwit, simbolo po ng katawan ni Kristo. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it
in remembrance of me. Atin po sabay-sabay po natin inumin po yung juice, simbolo po ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa katawan po ninyong naboyubay sa krus. At talagang pinakita niyo, Lord, na kayo po ay seryosong mahalin kami. And the bread symbolizes, Lord, your body that was broken for us, para kami po, Panginoon, ay maligtas. Thank you, Lord God, for the juice, your blood, symbolizing the new covenant, Lord, na hindi na kami katulad ng dati, Panginoon, na kailangan pong pumatay ng kahit anong hayop. But you did it anyway on the cross to save us, to be the sin of the world. That's why, Lord, as we partake this, as we partook, Lord, the communion, ay ni-acknowledge po namin, Lord God, na kami po ay iisa ng inyong simbahang ito, Panginoon. At we also recognize that we are part of your body here on earth. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Patawarin niyo kami, Panginoon. Linisin niyo kami so that we may be able, Lord God, to draw near to your presence, to draw near into your throne without guilt. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ito. Salamat, Lord, for reminding us of what you did on the cross. Thank you, Lord Jesus. We love you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po'y tumayo at papanalangin ko po kayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa aming natanggap na mensahe ngayong umagang ito. Gayon din, Panginoon, salamat, Lord, sa aming communion, reminding us of your love towards us, the forgiveness of sin, the redemption of humankind, Father God. Kaya po, Panginoon, lalabas po kami, Panginoon, sa lugar na ito na pinagpala. Lalabas po kami, Panginoon, dito na inaalala po namin that you are our faithful God who will never leave us nor forsake us. Lord, itanim niyo po sa aming puso ang aming verse, Lord God, for today, that whenever we ask forgiveness, Lord God, kami po, Panginoon, ay hingin ng tawad sa inyo that you are a faithful God, Lord God, na kayo po ang magpapatawad sa amin at hindi lang po yun, lilinisin nyo din po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala, Panginoon. That, Lord God, is a promise that should be kept in our hearts and in our minds. Huwag niyo po hayaan, Lord, na nakawin po ito ng kaaway. Maraming salamat, Lord, sa aming pag-uwi. Bless niyo po kami, Panginoon. Maging blessing po kami sa ibang tao, katulad po ng amin na pag-aralan. Lord God, na kamarahil kami, Panginoon, yung magiging daan para makakilala din po yung mga taong nangangailangan sa inyo. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng loob. Bigyan niyo po kami ng tamang words and wisdom, Lord God, on how to share to the people all around us, Father God. Thank you, Lord God, at sa mga tao po na katulad ng babae, Panginoon, na nakaranas ng kalayaan sa kanilang puso, nakaranas, Lord God, ng pagpapatawad na galing sa inyo, Panginoon. Lord, tulad ng sinabi niyo po, go in peace, Lord God, at lalabas po kami, Panginoon, sa lugar na ito na may peace, na kami po ay napatawad na po ninyo. At salamat, Panginoon, sa pagpapatawad na ito at pagmamahal ninyo sa itong taong ito, Father God. Salamat po muli, Panginoon. May we enjoy the rest of the day and rest of the week, Lord God, ay mag-glorify po kayo sa aming mga buhay. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po.